Ang kinagisnan ba nating reliyon ang siyang tinutukoy sa Aklat ng Pahayag 7:9. Ang malaking karamihan sa Pahayag 7, versikulo 9 ay kumakatawan sa mga taong naligtas mula sa lahat ng dako ng mundo, mga bansa, lipi, bayan at wika. Ang kanilang kaligtasan ay nakabatay sa kanilang pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa kaniyang kalooban. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pandaigdigang aspeto ng kaligtasan. Hindi ito eksklusibo sa isang reliyon, lahi o denominasyon. Pangalawa, bakit may hawak silang palaspas? Ang palaspas sa konteksto ng Biblia ay simbolo ng tagumpay, pagsamba at kapayapaan. Sa Pahayag 7:9, ito ay nagpapakita ng tagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pahayag 7:14, ang pagsamba nila sa harap ng trono ng Diyos ay pagpapahayag ng kanilang pagdakila sa Kanya bilang tagapagligtas. May kaugnayan din ito sa tradisyon ng linggo ng palaspas, Mateo 21:8-9, kung saan ginagamit ang mga palaspas upang salubungin si Jesus bilang hari. Sa parehong paraan, ang mga tao sa Pahayag 7:9 ay nagpaparangal sa kordero ng Diyos. Ang kaligtasan ba ay eksklusibo sa iisang reliyon? Ang Pahayag sa 7:9 ay malinaw na nagtuturo na ang kaligtasan ay para sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi limitado sa isang denominasyon o reliyon. Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Gawa 10:34-35, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, kundi tinatanggap niya ang bawat may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran mula sa anumang bansa. Pang-apat, ano ang pamantayan ng Diyos para sa kaligtasan? Ang pamantayan ng Diyos ay malinaw na ipinapakita sa Biblia. Pananampalataya kay Hesukristo, 1:6-40. Ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat tumitingin sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, pag-ibig sa Diyos at kapwa. Mateo 22:37-39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pangatlo, pamumuhay ng may katwiran. Mika 6:8. Lumakad kang may katarungan, umiibig sa kagandahang loob at lumakad ng mapagpakumbaba sa iyong Diyos. Pang-apat, pananampalataya at mabuting gawa. Santiago 2:26. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Gumagawa dahil ito ang bunga na ikaw ay taong ligtas. Panglima, sino ang totoong nagpapalaspas? Ang mga taong may hawak ng palaspas sa Pahayag 7:9 ay hindi natukoy bilang kinagisnan nating paniniwala lamang. Sila ay mga taong naligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo mula sa iba't ibang bansa, lipi at wika. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng dugo ni Kristo at kanilang pagtitiis sa pananampalataya. Pagbubuod ng kasagutan, ang Pahayag 7:9 ay isang malinaw na mensahe ng universal na kaligtasan. Ang sinuman, anuman ang reliyon, ay maaring maligtas kung sila ay sumampalataya kay Hesukristo, sumunod sa Kanyang kalooban, nabuhay ng may kabanalan at katwiran. Hindi ang pagiging bahagi ng anumang denominasyon ang sukatan ng kaligtasan, kundi ang pagsunod sa Diyos at pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. At ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong Kanyang sinugo. 1:6-29. Lucas 10:16, ang sinumang nakikinig sa inyo ay ako ang pinapakinggan, at ang sinumang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin ay nagsugo. Sumampalataya ka sa buhay na apostol sa kawakasan ng huling araw. Pagpalain ka ng Panginoon.